Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami magpuri ngayong umaga. Come on, let's all sing.
Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. At ngayon ay araw ng linggo, January 30. Ang ating lingguhang pananambahan ay patuloy pa rin sa kabila ng mga bagay na ito. Tayo po ay naka-online sa mga lahat, sa mga nakikinig riyan, sa nakatunghay sa ating coverage na ito. Ito po ay media na makakarating sa inyo sa pamamagitan ng video. Pero bago ang lahat ng yan, ay tayo muna manalangin bilang pasimula ng ating pag-aaral. Panginoon, maraming salamat at naririyan ka sa lahat ng panahon, sa kabila ng napakaraming pressure sa buhay na ito. Napakaraming mga alalahanin, resistance. Subalit Panginoon, patuloy pa rin ang aming paglilingkod sa iyo. Hindi po namin alam, Panginoon, kung kailan matatapos ang pandemyang ito. Pero alam po namin na ang lahat ay may katapusan. Ultimo, ang aming buhay ay mayroon nakatakdang panahon upang kami po ay mawala sa sanlibutan ito at kunin mo bilang iyong mga anak. Maraming salamat sa umagang ito sa lahat ng mga kapatiran. Sila po ay maaaring busy sa kanilang ginagawa. Hindi sila maka-adjust sa hinihingi ng iyong banal na salita. Subalit po Panginoon, bilang mga leader Panginoon ng Iglesia, ito po ay panahon ng pag-aaral ng iyong banal na salita at paglilingkod sa iyong ubasan, sa iyong ministeryo. Maraming salamat, Lord, at inihiling po namin ang Santong Espiritu na siyang gumabay sa amin sapagkat po, Panginoon, limitado ang aming kakayahan. Subalit, ang sabi mo nga, ang Banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin ng lahat ng aming sasabihin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ito ang aming siyang matalangin. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa love of Christ. Ito po ay masasabi natin na ang pag-ibig ng Diyos ay pamilyar sa atin sapagkat andun ang John 3:16 at marami pang supporting verse niyan na sa buong aklat ng Juan, ganon din sa unang Juan, pangalawang Juan, na sinulat ni Apostol Juan, na siyang itinuturing na pinakamalapit, isa sa pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya tinatawag natin siyang John the Beloved, sapagkat sabi ng Biblia, sabi ng mga komentaryo ng Biblia, si Juan ay palaging nakasandal sa dibdib ni Kristo. Kaya sa tinaguri ang John the Beloved. Mayroon po siyang mga sinabi, mga pamantayan natin tungkol sa pag-ibig ni Kristo. At sinabi niya na ang pag-ibig ni Kristo ay magagaya natin, matutularan natin sapagkat iyan ang sinasabi ng Biblia. Ang unang talata na ating babasahin ay Ephesians chapter 5 verse 25 hanggang 33. At ito ang sinasabi mga kapatid. John chapter 5, Ephesians chapter 5 verse 25. Husband, sa verse 25, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for me. And gave himself for her. Si Kristo, alam naman natin na ang kanyang sakripisyo ay iniukol niya para sa kanyang mga hinirang, sa kanyang church, sa kanyang iglesia.
Kaya ang iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo. Ang sabi nga natin, ang ginamit na analogy ni Kristo ay husband and wife. The analogy of Jesus Christ is the church. Husband and wife relationship. That is inseparable. Ang husband and wife relationship is inseparable. Hindi pwede pong basta-basta yan mabubuwag. Hindi yan pwedeng basta-basta naghihiwalay. At sa panahon ngayon, marami ang mga pamilya, marami mag-asawa na naghihiwalay. Pero ang sabi po ng Panginoon, ano man ang pinagkaisa ng Diyos ay pangmatagalan po yan. Iyan po ang turing ng ating Panginoon nating Diyos, hindi lamang sa mga mag-asawa, ginamit niyang bilang halimbawa, kundi ginamit na rin niyang halimbawa para sa kay Kristo at sa kanyang church. Nang ibig sabihin diyan, ang pag-ibig ni Kristo ay dahilan ng ating pagiging mananampalataya. Kung hindi sa pag-ibig ni Kristo, wala naman makakarating sa pananampalataya. Walang magiging believer kung wala si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang tandaan natin. Lahat ng mananampalataya ay naniwala at pinaniwalaan nila na sila ay ililigtas ni Kristo bilang tagapagligtas nila. Bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Ulitin ko lamang, ang pag-ibig ni Kristo ang naging dahilan upang tayong lahat maging believer, maging Kristiyano. Kaya ang pagiging Kristiyano, palaging kasama si Kristo. Ang pagiging Kristiyano, hindi masasabi natin na samahan ng mga mananampalataya. Pwede magiging samahan ng mananampalataya, pero ang nasa sentro, si Kristo. Sapagkat sa salitang Kristiyano, ando doon si Kristo. Ang sabi nga nila, without Christ, I am nothing. Sabi nila. Pangalawa, ang katotohanan, walang makakapunta sa Diyos Ama, sa paraiso, kung walang relasyon kay Kristo. Iyan po ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ibig sabihin, si Kristo ang ating tulay. Si Kristo ang dahilan ng ating pagiging mananampalataya. Pangatlo, ang pag-ibig sa paglilingkod, anuman ang ating kakayahan, ay iniuukol natin kay Kristo, hindi po sa tao. Kaya ang tayo ay ingat na ingat sa ating paglilingkod. Pwede po tayo makapaglingkod ng may nagkakamali po tayo. Pwede po tayo makapaglingkod na sa anumang kaparaanan, sapagkat po ang paglilingkod hindi po dinidikta. Ang paglilingkod po ay bukal sa puso, nagmumula. Kaya tayong tao ay pwedeng magkamali. Hindi po tayo scripted. Ang ating Christian living, hindi scripted. Hindi po scripted yan. Hindi po tayo sumusunod sa batas. Sabi ng Biblia nga eh. Ang batas, walang ma-justify sa pamamagitan ng batas. Walang magiging banal sa pamamagitan ng batas. Ang sabi ng Biblia. Pang-apat, ang paglilingkod sa iglesia o sa church ay paglilingkod sa Diyos. Hindi po paglilingkod sa tao yan. Kaya po tayo malayang makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iglesia. At inuulit ko lamang, ang ating paglilingkod ay iniukol natin, ang ating opisina ay iglesia, ang church. Doon po tayo makakapaglingkod. Makakapaglingkod tayo, nakakapanalangin tayo kahit sa bahay. Pero lahat ng yan ay nauukol sa ating ministeryo sa church.
Sapagkat alam natin na wala naman wandering ship, walang tupang naliligaw. Ang sabi nga ng Biblia, ang mga Kristiyano raw ay tupang ligaw noon. Pero ngayon, ang sabi ng Biblia, noong kayo ay nangangalak, nagkalat, inipon tayo ng ating Panginoon upang tayo pagkaisahin sa iglesia. Kaya ang iglesia, may maliit na iglesia, may malaking iglesia, may lubhang maliit na iglesia, may lubhang malaking iglesia. Lahat ng yan ay para sa Diyos. Wala naman pong itinatangi ang Panginoon. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay mahalaga sapagkat ang sabi nga dito, ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng ating pagiging Kristiyano. For God so loved the world that He gave His only Son. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya tayo naging Kristiyano dahil sa pag-ibig ni Kristo. Ngayon, ang tanong, ito ang mga tanda ng pag-ibig natin sa Diyos. At ito ang katotohanan, yung binasa ko. Ang pag-ibig kay Kristo ang dahilan ng ating pagiging Kristiyano. Iyan ay mga tanda, iyan ay mga katotohanan na nakapaloob sa ating pagiging Kristiyano. Pangalawang tanda ng pag-ibig natin sa Diyos, walang makakapunta sa Diyos kung walang relasyon kay Kristo. Pangatlo, ang paglilingkod sa anuman ang iyong kakayahan ay kay Kristo iniuukol, hindi sa tao. Hindi ibig sabihin niyan na walang pakialam tayo sa tao. Sapagkat sabi nga ng Biblia, ituring natin na ang mga tao sa loob ng iglesia ay mahalaga. Kapamilya natin yan. Kaya papalagahan natin ang ating mga kasama sa iglesia. Ang sabi nga natin dito, ang pang-apat, ang paglilingkod sa iglesia o sa church ay paglilingkod natin sa Diyos. Hindi po yan iniuukol natin sa tao, kundi sa Diyos mismo. Ano man ang ating paglilingkod, gaano man kasimple ang ating paglilingkod, ang ating serbisyo na inuukol sa iglesia, iyan po ay mahalaga sa Diyos. At iyan po ang magiging trabaho natin sa ministeryo ng Panginoon. At paano naman ang pag-ibig ni Kristo? Ano ba ang nakasalalay sa pag-ibig ni Kristo? Si Kristo po ay, sabi dito, how to seek the highest love of God. To seek the highest good of her, of the church, and surrounded her with caring and unselfish love. Iyan po ang ipagturing natin sa church. Dapat ang ating motibo sa church, ang ating hangarin sa church, ay hanapin natin ang pinakamataas na kabubuti ng ating iglesia. At palibutan natin ng malasakit sa iglesia at pag-ibig. Iyan po ang sinasabi ng Biblia. At sabi nga natin, ang sabi ng Biblia, throughout the ministry of Jesus Christ, He showed His love for others by blessing and serving the poor and the sick and the distressed. He told His disciple, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." Ang 12 apostol, kausap ni Kristo, sabi ni Kristo, ito ang ehemplo ng pag-ibig ng Diyos. Ang paglingkuran ang mga mahihirap, totoong mahirap, ang mga may karamdaman, may mga sakit, ang mga naliligalig, distress. At sinabi niya sa kanyang mga apostol,
ang aking utos ay ibigin ang bawat mananampalataya. Love one another as I have loved you. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ba niyan, Pastor, hindi na rin ako magpapasensya sa mga kapatiran? Ano doon ang pagpapasensya sapagkat iniibig mo nga ang mananampalataya. Iniibig mo nga sila. Kaya ikaw ay palaging nakahanda na magpasensya. Ang sabi dito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang pagsunod kay Kristo ay mahalaga. Ang pagtupad sa kanyang utos ay mahalaga. Ang sabi dito, ang umiibig sa akin, iibigin din ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y magpapakilala. Tandaan natin, magpapakilala sa kanila. Ibig sabihin diyan, si Kristo, makikilala natin habang tayo lumalago sa ating pananampagiging, sa ating faith, sa ating pananampalataya. Habang tayo lumalago sa ating kaalaman sa Biblia, nakikilala natin ang Diyos. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay nagtuturo ng kung paano tayo gumawa ng mabuti. Ang sabi nga natin. Kaya, iyan ang ating pamantayan. Makikilala kaya natin ang Diyos? Oo, makikilala natin ang Diyos. Sa katunayan, ibinigay ng Diyos si Kristo. Sabi ng Diyos Ama, ang lahat na tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Therefore, kung tayo ay anak ng Diyos, makikilala natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Wala naman anak na hindi nakakakilala sa kanyang Ama. Hindi lamang tayo sumusunod sa ating mga magulang dahil sa provision, kundi tayo sumusunod sa kanila dahil sa kanilang autoridad, sa kanilang authority, sa kanilang pagpapasunod sa atin. Ang sabi nga ng Biblia, sundin natin ang ating mga magulang. At yan ay iniuutos ng Biblia. Obey your parents in the Lord, for this is right. Tayo naging anak ng Diyos. Pangalawang katotohanan ng pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos. Naging mga anak tayo ng Diyos. Kung kaya't bilang pag-unawa, dahil kilala natin ang Diyos, at alam natin na tayo ay itinuturing na anak ng Diyos. Ang sabi kasi ng Biblia, binigyan sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang katotohanan ito ay dapat hindi mawaglit sa ating mga isipan. Ang ating pagiging anak ng Diyos, hindi bawi-bawi. Hindi yan kumukupas. Iyan ay relasyon natin sa Diyos Ama. Nung tayo ay tumanggap kay Kristo, na-establisa ang ating relasyon sa Ama. Sabi ng Biblia, mula noong kayo ay mga makasalanan pa, ibinalik kayo dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin niyan, ang kamatayan ni Kristo ay naging reconciliation. Nagpanumbalik sa atin sa sinapupunan o sa piling ng Ama. Iyan ang naging dahilan kung bakit tayo nakabalik na nung unang mga makasalanan, sabi ng Biblia, subalit ngayon, ibinalik sa piling ng Diyos. Ayan. Ibinigay si Kristo Jesus ng Diyos Ama at naging mga anak ng Diyos. Maaring magtanong tayo sa bahagi ito ng ating pag-aaral. Pastor, magagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Kaya ko kayang gawin ang kalooban ng Diyos? Magandang tanong yan, mga kapatid.
Sapagkat po, tayo hindi alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Unang-una, ipinakilala sa atin ang Panginoong Jesucristo. Nakilala natin siya bilang Panginoon. Ang Panginoon ay leader at tagapagligtas. Ang sabi natin, tagapagligtas. Alam niyo mga kapatid, ang iniligtas ng Panginoon ay ang ating kaluluwa. Ibig sabihin niyan, ang ating buhay, hindi para sa tao. Ang ating buhay, iniukol natin kay Kristo. Sapagkat siya po ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, ang tanong natin, makakaya ko kayang gawin ang kalooban ng Diyos? Ito po ang sinasabi sa Biblia sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 hanggang 13. Bayang Israel, ang sabi po rito sa verse 12, ang nais ng Diyos sa inyo o ni Yahweh, magkaroon kayo ng takot, respeto o galang sa Diyos, sa Kanya. Lumakad sa mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang kanyang mga kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa inyong ikabubuti. Sa inyong ikabubuti ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin niyan mga kapatid, ang ating paglilingkod ay dapat po tayo may respeto sa Diyos. Iginagalang natin siya bilang Diyos. Hindi natin siya binabaliwala bilang Diyos. Ang sabi nga natin ng mga nakalipas na araw, may mga tao na kung pagbabatayan mo ang hustisya ng Diyos at ang hustisya ng tao, ang hustisya ng tao nagtasabi na once na binaliwala mo ang utos ng tao, iyan po ay contempt of court. Kapag ang salita ng Diyos ay binabaliwala mo at ayaw mong sundin, at ang gusto mong sundin ay ang iyong sarili, ang iyong sariling opinion, sarili mong pangatwiran, ang gusto mong sundin, iyan po ay contempt of God's word. Maliwanag po yan. Ang sabi po dito, bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Ang ano? Magkaroon kayo ng takot, respeto. Ang takot dito hindi nangangulugan na ikaw ay nanginginig sa takot, kundi ito ay ito ay respeto o galang sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan, ang sabi dito, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang mga kautusan at ang mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti ninyo. Alam nyo ang Panginoon, kapag ka nagbigay ng instruction, laging sa ikabubuti ng bansang Israel. Ganon din sa atin mga kapatid. Kapag ka na ang Panginoon nating Diyos nagbigay ng instruction sa atin, pinapaalalahanan tayo na umiwas sa mga dapat iwasan. Binibigyan tayo ng paalaala upang tayo ay mapabuti. Ang sabi pa sa Deuteronomy chapter 32 verse 46 pa, pangalawang teksto, sinabi ni Yahweh kay Moses, itanim ninyo sa inyong isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin. Ituro ninyo sa inyong mga anak at ipasunod sa kanila. Tayo po mga magulang ay isa sa ating responsibilidad, isa sa utos ng Panginoon na ipasunod sa kanila ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin, ang values ng Biblia, ang moral values ng Biblia, i-share natin sa ating pamilya. Minsan po, ang ating pagpapasunod sa ating pamilya, may kasamang strict, pagiging mahigpit tayo. Sapagkat po, kailangan po natin na higpitan. Kailangan po natin na ma-share ang salita ng Panginoon sa kanila. Sapagkat po, ang mga bagong henerasyon ngayon
ay kailangan magabayan. At sinong gagabay sa kanila? Ang gagabay sa kanila ay ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng mga magulang nilang mananampalataya, naniniwala sa Biblia. Iyan nga po ay iniutos ng banal na kasulatan na ang sabi dito, ibahagi natin sa kanila. Itanim natin sa ating mga isip bilang mga magulang ang salitang narinig natin sa Biblia mula sa Biblia na babasa natin. Ang sabi pa dito, ituro ninyo sa inyong mga anak at ipasunod sa kanila. Ang ating pagpapasunod sa kanila, wag po nating turuan ang ating mga anak na maging materialistic, kundi po turuan natin sila na maging simpleng buhay. Magkaroon ng simpleng pamumuhay. Maka-Diyos na pamumuhay. Marunong magrespeto sa kanilang mga magulang. Marunong respeto sa Diyos. Ang sabi nga ng isang atesta, ang aking mga anak ay hindi ko tinuturuan na humawak ng gadgets. Mahigpit yun. Hindi ko niya sila binibili ng gadgets sapagkat ang gadgets niya nagtuturo ng kung ano-ano. Oh. Ano pala ang masasabi natin doon? Siya po ay isang Hollywood actor, ay Hollywood actress. Pero ang kanyang panindigan, hindi niya bibigyan ng gadgets ang kanyang mga anak sapagkat ang gadgets raw at kung ano-ano ang itinuturo sa gadgets. At yun ang nababasa ng ating mga anak. Na sabi nga natin, sa loob-loob ko kung nung malaman ko yun, ganun ba ko talagang napakahigpit nitong taong ito. Alam niyo mga kapatid, ang ating natututunan kapag, lalo sa panahon ngayon, ang mga kabataan ay natututunan nila kung ano ang mga sinasuggest ng mga Hollywood, mga personality ng mga famous personalities, maging Hollywood man yan, o politics man yan, o ano pa man. Nasasagap natin ang katotohanan doon, hindi nagkakaroon tayo ng kamalayan, nagkakaroon po tayo ng pagkatuto sa makamundong mga bagay. Wala po tayong pagpipigil sa mga bagay na ito. At yan po ang sinasabi ng Biblia na dapat po ang ating mga anak ay mabahagi na natin ng katotohanan ito, na ang sabi nga dito, kapag inibig mo ang Diyos, hindi mahirap para sa iyo ang pagsunod. Sapagkat ito ang sabi niya sa unang Juan 5:3. Ang sabi niya sa unang Juan 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandment, and His commandments do not weigh us down. Hindi po mahirap ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang sabi nga natin, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay isang karangalan. Sapagkat po ito na magbibigay sa atin ng magandang buhay. Kaya yan po ang ating eksperyensya bilang isang mananampalataya na ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tuwid na pamumuhay. Nung una tayo ay lumalakad sa dilim, ang akala natin ay tama ang ating nilalakaran, masaya tayo doon. Masaya tayo nakikipagsalamuha sa mga barkada natin na hindi naman sila nakakapagbigay ng mabuting aral sa atin. Tinuturuan nila tayo na gumawa ng kalukuhan. Pero magiging masaya tayo doon. Na tayo nga ay masaya doon sa pakikitungo sa kanila. Pero mga kapatid, naranasan natin na ang lahat ng iyon ay tungo sa kapahamakan, tungo sa kabiguan, sa pagkilala sa Panginoon. Ang sabi po nga dito, ulitin ko lamang ang unang Juan 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandment, and His commandment are not grievous. Hindi po mahirap ang commandment ng Panginoon. Kung iniibig natin ang Diyos,
it should compel us, it should convince us that following God is easy. We will not exert so many effort to follow God. Iyan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alam niyo mga kapatid, throughout ng Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation, ang Diyos ay palaging kasama ng mga tao. Hindi po natin maiwasan, hindi po natin matatakasan ang Diyos sa anumang kaparaanan. Hindi po natin matatakasan ang Diyos sa anuman ang gawin natin, hindi po natin kayang takbuhan ang Diyos. Hindi po natin kayang i-ignore ang katotohanan na mula sa banal na kasulatan. Sapagkat sabi nga ng Biblia, palaging kasama ng tao ang Diyos. Lahat sa lahat ng gawain, palaging kasama ang tao sa gawain ng Diyos. Hindi po magagawa natin ang mabuti kung hindi natin kasama ang Diyos. Ang sabi po rito, number 1, nang hatulan ang daigdig, lumapit ang Diyos kay Noe at pinagawa ng arka upang ang maniwala ay maligtas. Di ba ito ay katunayan na ang Diyos ay kasama palagi ng tao? Nung panahon ni Noe, ang Diyos ay nagpakita kay Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang sukat, ito ang detalye ng iyong gagawing arko. Pag ganito ang panahon, ang iyong palad ay papatak ka ng isang ulan, yan ay tanda ng ulang pangdaigdig. At ang sinumang maniwala sa sinasabi mo ay maliligtas. Yan po mga kapatid, isang katunayan na ang Panginoon kailangan po ang tao. Kailangan ang tao tumalima sa kaisipan ng Diyos upang maging manggagawa ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, ang ating kaisipan ay dapat kaisipan ng Diyos. At ito ang ating banal na alay sa Diyos. Sabi sa Biblia. Basahin natin sa Romans 12 para ma-eksakto ang ating... Sa Romans 12, ayan ang sabi dito. And so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice in kind, and He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know the will for you, which is good and pleasing and perfect. Kailangan po ang laman ng ating isipan ay mabago po. At ang paglilingkod, ilagay natin sa isipan natin na isang gawaing banal. Ang maglingkod sa Diyos ay isang gawaing banal. Hindi lahat ay tinatawag ng Diyos. Ang ibang tao, kapag sila ay naglingkod, sasabihin nila, tinatawag sila ng Diyos, pero sa bandang huli, tumatalikod. At hindi, yan po ay nangyayari kay Pablo at sa isang kasama, partner ni Apostol Pablo. Iniwanan po si Apostol Pablo nung taong yun. At nang iba ng pakikipaglakad sa mundo ito. Pangalawang katibayan na palaging kasama ng tao ang Diyos sa kanyang mga gawain
nang itayo ng Diyos ang bansang Israel, ang bayang Israel, lumapit siya kay Abraham. Sumunod si Abraham at inialay si Isaac. Mula noon, ang provision ng Diyos kay Abraham, ibinigay sa kanila. At sabi nga natin, Jehovah Jireh, ang Diyos. He is the provider of all that we need. Iyan po ang ibig sabihin niyan. Si Abraham ay natutong sumunod sa Diyos. Sinunod ni Abraham ang utos ng Panginoon. Kung kaya't lumapit ang Diyos kay Abraham upang simulan ang lahi ng mga Hudyo. Pangatlong halimbawa na ating makikita sa umagang ito, si Saul nung gamitin ng ating Panginoon para sa mga Hintel. Tinawag siya ni Kristo at pinalitan ang kanyang pangalan. Mula pagiging Saul, ginawa siyang Pablo. Ang ibig sabihin ng Pablo, little. Sapagkat po si Pablo ay humble, contrite. Sa kanyang mga accomplishment, hindi niya ipinagmalaki ang kanyang mga nagawa sa Panginoon. Pero ang sabi niya, lahat ng apostol, ang kanyang ginawa ay masigit pa sa mga ibang apostol. At si Pablo ang siyang nagtayo ng mga iglesia na mababasa natin sa Bible, lalo-lalo na po sa Bagong Tipan. Halos lahat ng iglesia na nakikita natin doon sa Bible, yung Roma, Corinto, Thessalonica, Galatia, Colosas, lahat yun po ay itinayo ni Apostol Pablo. At ang lahat ng yun ay mayroon po siyang kasama. Isa sa kanyang kasama ay si Timothy, si Titus. Siya ang masugid niyang naging kasama sapagkat po ang gawain ng Panginoon kailangan po ay gamitin ang mga tao bilang instrumento niya, bilang kanyang executor. At ang ating inaasahan, ang Panginoon ay palagi tayong inuudyukan. Palagi po tayong tinuturuan kung ano ang ating gawin. Kaya tayo po mga lingkod ng ating Panginoon ay kumikilos ayon sa kanyang utos, sa ating conviction, sa ating paniniwala. Hindi ka gagamitin ng Panginoon kung ikaw ay nung lumang tipan, ang mga lingkod ng Panginoon ay yung mga walang karamdaman. Ngayong panahon, kahit ikaw may karamdaman, ginagamit ka ng Panginoon. Pero noon, mga kapatid, kung susundin ang paglilingkod sa iglesia, sabi nung Biblia, sa lumang tipan, piliin nyo ang maglilingkod na sila po ay walang kapansanan. Halimbawa, bulol. Halimbawa, ngungo. Hindi po sila obra noong panahon ng. Halimbawa naman, may kitong. Sila po ay hindi ginagamit ng ating Panginoon. Pero ngayon, lahat po ay ginagamit na ng Panginoon sapagkat ngayon ay panahon ng biyaya. Panahon ng grace. Itong panahon na to. Kung kaya't ang paglilingkod ngayong panahon. At ang sabi nga rito mga kapatid, sa ating mga katanungan na maaring i-discuss natin kung gusto natin sumali sa discussion, sa iyong eksperyensya o karanasan, naranasan mo na ba ang pag-ibig ni Kristo bilang leader siya o Panginoon ng buhay mo? Ilinagak mo ba ang iyong sarili kay Kristo? Ipinagkatiwala mo ba ang iyong mga hinaing kay Kristo bilang iyong tagapagligtas at leader ng buhay mo?
Kung inilagay mo ang buhay mo kay Kristo bilang leader siya, alam mo, alam ni Kristo ang iyong dapat gawin. Hindi mo sasabihin na ito ang gagawin ko sapagkat ang conviction mo ang ginagamit ni Kristo. Ang pangalawang katanungan, nakitan mo ba ang kapangyarihan ni Kristo bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Si Kristo ba ay tagapagligtas mo ng iyong kaluluwa? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ipinagkatiwala mo ang iyong kaluluwa sa pagliligtas ng Panginoon Kristo. Dapat ang ating pisikal na pangangatawan ipagkatiwala rin natin sa pagliligtas ng Panginoon. Bilang siya ay Panginoon na tagapagligtas. Kung kaya't mga kapatid, lubhang mahalaga ang tiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala natin sa Diyos, ang sabi nga natin, natutunan natin ipagkatiwala ang ating kaluluwa sa Diyos. Subalit, ayaw natin ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga pisikal na pangangailangan. Mga kapatid, ito ang encouragement na nais kong banggitin ngayon. Kung natutunan natin ipagkatiwala ang ating kaluluwa sa Panginoon, ipagkatiwala rin natin ang ating pisikal na kalagayan sa Diyos. Iyan po ang ating mga Kristiyanong katanungan. Nakikita ba natin na ang Panginoon ay mabuti? Nakikita ba natin na tayo ay ginagabayan ng Lord sa buhay natin? Ang sabi nga natin, kung tayo ay ginagabayan ng Panginoon, ay nararanasan mo ang kabutihan ni Lord. Hanggat hindi natin nararanasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Yan po ang sinasabi ni Blackaby sa kanyang aklat. Kinakailangan ang bawat Kristiyano maranasan niya ang kabutihan ng Panginoon. Sa kanyang aklat na tinaguri ang Experiencing God. Kinakailangan po maranasan natin ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Ginagabayan tayo. Dito ka, sapagkat ito ang iyong dapat daanan. Ito ang iyong dapat na pamumuhay. Hindi ka tuturuan ng Diyos na magpasama. Kaya sa ating take-away question, sa ating take-away message, ang pagsama kay Kristo sa kanyang gawain ay paglingkod sa Diyos na buhay. Ang pagsama kay Kristo sa kanyang gawain ay paglingkod sa Diyos na buhay. So mga kapatid, iyan po ang ating aral sa umagang ito ng linggo. At tayo po ay manalangin.
Good morning po sa ating lahat. I hope and I pray that everyone are safe at the comfort of their home. So, dumako na po tayo sa ating breakout questions. So, yung breakout questions po, makikita natin later on after this. So, ito po yung mga katanungan na sinishare based on the message po na naganap kanina ng bawat small group. So, kung ikaw yung tao ngayon na nanonood na wala pang small group, this is the best time for you to have one. Just comment your name down below and may mag-a-assist po sa inyo. And also, kung kayo po yung may small group na pero wala pang discipleship, so this is the best time as well for you to have one. Just comment your name down below or you can coordinate with your small group leader para po ma-assist kayo. Okay, mama na po tayo sa ating tithes and offering. So, pwede po natin ipagpatuloy ang ating pagbibigay through this GCash and video account na makikita natin sa screen po natin.